Makada ang mga animal impounding facilities ay nandyan para magsilbing pansamantalang tahanan ng mga ligaw na aso't pusa na pag-alagala sa daan. Kung ang inyong fur babies ay nawawala matapos makalabas ng inyong bahay, pwede kayong pumunta sa City Pound para humingi ng tulong para sila ay mahanap at mabawi. At responsibilidad din po ng City Pound ang alagaan ng mga stray dogs and cats at hanapin sila ng magiging amo through adoption. Ano nga ba ang rules and regulations na ipinapatupad ng mga animal impounding facilities pagdating sa mga nahuhuli nilang aso't pusa na pag-alagala sa daan? At ano ang ginagawa nila sa mga aso't pusa na nasa kanilang pangangalaga na hindi na kinukuha ng kanilang mga amo o kaya ay nagkakaroon ng bagong amo sa pamamagitan ng adoption? Good one, G. Yan po ang tanong na sasagutin po ng ating bisitang animal welfare advocate. Sasagot namin kay yung segment na si Norman Marquez. Hello po and welcome to Kada Umaga. Magandang umaga po sa lahat natin mga nanonood sa Kada Umaga. Salamat po sa pag-imbita sa akin at maganda po ang ating topic ngayon. True. Kasi ito yung talagang binabantayan ng ating mga pet owners, no? Lalo na itong mga nasa advocacy kasi masyado siyang controversial na issue, no? So napapanahon kasi meron tayong ginagawang Revised Animal Welfare Act at karamihan sa mga pounds natin talagang hindi maka-cope up because ang problema natin na masyadong overwhelming na sa ating mga stray animals problem, no? Dogs and cats usually. Pero kasama rin diyan yung mga kambing, mga baka na so talagang malawak yung stray problem natin, lalo na 94% sa isang survey ng Kantar World Panel, ito lang January 2024, 94% na raw ng mga household ay may pets. So ibig sabihin, napakalaking problema yan kung hindi pagtutuunan ng gobyerno ng pag-aalaga, no? At itong mga pet owners natin ay talagang hindi na alam ang gagawin dahil minsan nakakalabas, nabubuntis, no? Dumadami. Yeah. Kaya yung problema niya ay hindi na malaman ng gobyerno kung paano gagawin at ini-impound na lang nila kaya napupuno yung mga pounds, no? Overpopulated na po ba yung mga... Talaga pong overpopulated na at kaya kung makita niyo sa mga kalsada, sa mga, lalo na sa mga rural areas or sa mga even do sa mga impoverished areas, talagang nagkalat na yung mga aso. At nangahabol ng mga motorista, no? Yes. Nakakagat ng mga bata, nagkakalkal ng basura at siyempre nagpupupo sa mga lugar, no? Kaya nagiging nakakalungkot na nagiging considered public nuisance, no? Sila or menace to the society. Pero sila naman ay biktima lang naman talaga ng kapabayaan ng kanilang amo. Pero siyempre ako naman sabihin ko rin na ang irresponsible pet ownership ay dahil na rin sa kawalan ng political will ng gobyerno na ipatupad yung Anti-Rabies Act which is 1.5 decades ago. No? Anti-Rabies Act of 2007, no? RA 9482. At saka yung ating Animal Welfare Act which is 1998 pa. No? Kaya ang problema natin, irresponsible pet ownership na nagdudulot ng maraming stray animals. Yes. Na kung siguro ito, like Quezon City, kung i-impound mo yan, that's 200 a week. Wow. No? 200 a week, yes. So, at ang capacity lang ng ating pound, siguro sabihin natin ng mga 80. Ganun karami po ang nakukuha. Because like, for example, in Quezon City, there are 42 barangays. Okay. No? Sa 42 barangays na yan, siyempre may maraming i-impound yung mga barangay. So, they are taking custody first, no? And then they turn over in the Sabet pagka walang within a week, no? So, they have their own impounding facilities na, sad to say, hindi lang Quezon City, pero because of the overwhelming problem, supposed to be Bureau of Animal Industry registered yung mga yan. Pero even itong ating mga local governments, like itong, kasi mandated na mag-maintain ng pounds, ito yung mga first-class municipalities and cities, no? So, dapat po lahat ng cities may isang pound. Dapat may pound sila. And first-class municipalities. And first-class municipalities. Pero alam But natin, in reality po, ilan lang po talaga?
marami naman pounds, kaya lang hindi nga sila substandard. In fact, So really poorly maintained. yes, sa buong Pilipinas, 20 lang, out of say 2,000, na municipalities and na mandated. Mga sa kahapon nag-check ako sa website ng BAI, 20 lang ang registered pounds sa BAI, 20, no? At sa Metro Manila 6, no? So, ilan na Metro Manila? So, 6 lang, no? Kaya hindi sila makakomply sa humane Sa mga conditions. standards. So, Oo. sa dami ng and let's face it, What kind of conditions are they in, sir? As in, hindi nalilinis, hindi siguro napapakain yung mga... sa Metro Manila, maaring maayos pa, no? Although hindi nila ma-accommodate yung dagsa ng mga like Manila, masyado ring malawak, ang daming barangay niyan. Correct. Tapos syempre yung mga like squatter areas, doon pa marami mga aso, no? Mga pusa nasa bubong, no? So actually ni-impound na lang nila yung aso eh. Yung pusa, they just hindi Iba na. nga yung po, hindi. Hindi na nila Talaga, kaya. masabi lang, dahil anyways, Anti-Rabies Act, But aso lang naman talaga ang... But in reality, even cats can give you rabies. Oo, yes, actually, hindi nila isinama nga ang cats dito sa Anti-Rabies Act. Kaya, ang sabi sa akin, dahil daw, anyway, 2% lang naman kasi ang animal bites na from the cats. Oo nga, pero ngayon, di ba? no. Hindi lang animal bites, kundi scratches. Yes, Scratches, Diba? correct. Sir So, Norman, oo. ano po ba ang proseso kapag ang isang animal ay nasa impounding na? How long can they stay there? Sabi natin, pansamantala lamang ito. Ganong katagal ang pansamantala? O kasi ang gobyerno, hindi sila mandated mag-maintain, mag-alaga ng animals. They can hardly afford it. Because the Ang dami na nga. ang primordial concern ng government is humans, 'di ba? So they do not exist to maintain sanctuaries for the animals forever, no? So ano nangyayari ko? So sa batas lang sa Anti-Rabies Act, ang sinasabi diyan, pwede nilang they will keep the animals na impounded animals for 3 days 3 only. days only. 3 days only ang nasa Tapos, batas. Sir Norman, Although, minsan hindi nila May 1 palugit. week. 1 week. Kasi bakit? Pag pinatagal nila yan, that could reach 1,000. Correct. No? Oo. In a month. Pwede Yes. siyang maging 1,000 in a week. Ganon. So they have to dispose of the animals. They have to dispose of secretly or whatever, not according to law. At Pero sana yun ideally, ang humane on paper, the humane way is euthanasia nga. And euthanasia is the least with the killing. least painful way of Destroying euthanizing or killing them, no? With the least pain and suffering dapat, no? still masakit pakinggan. Pero hindi Yes, natin yes, alam of kung course. nagagawa nga yun. Ang isipin na natin Sa ganito, ang halaga ng sedatives para patulugin sila, no? Napakamahal. Ay 400 pesos, no? Siyempre wala pa din yung mga ano. I don't wanna So hear. sabihin natin, so 400 pesos, kung ang isang city sa isang week ay 100 ang kanya kailangan euthanize kasi wala nga namang adoption. Oo. Wala namang yung mga shelter puno na. So yung iba shelter kinukuha minsan pero siyempre so ang nangyayari because 400 ang cost. So kung 100 It's ang too impound mo, much. that's 40,000 Correct. a week, ha? So Sasabihin ng iba natin mga kadang tao, yung 400 na yan will go a long way para sa aming pamilya. Pero sir, we are a civilized society. Dapat talaga, humane the way we get rid of unwanted animals. But ano po ba ang proseso? Kapag nakitang palaboy-laboy ang isang animal, pwede na nila tong i-impound? Ganun po ba yun? ang isang stray animals is an animal that left the premises. Pag lumabas sa premises mo o yung property mo, yung animal, that's considered stray. Yes. So pwede siyang ma-impound ng barangay, pwede siyang pag dumaan yung dog pound ng municipality or city, pwede siyang kunin, no? Pero minsan sa problema ng pagpapakain at yung halaga ng pagpatay,
ay actually ayaw na ng city na kumuha. Mag-impound, no? Ayaw nila mag-impound. Kasi bakit? Magba-backfire sa kanila yung problema. Sila yung kasi nasa batas na pagka nagkaroon ka ng custody sa animals, you have to, kahit na euthanize mo din after 3 days, even yung baboy, papatayin mo, slaughter mo na, kinakailangan mais pa rin. No? Even yung slaughtering niya, kinakailangan with the least pain and suffering. No? So, hindi pa rin pwede yung pagtatatagayin mo. Itong mga animals na mga ito, so after 3 days, siyempre, anong gagawin ng gobyerno? No? Dumadami. So, actually, kung tutusin, ayaw na ng gobyerno mag-impound. Yes. Okay? Kasi sobrang dami ng impound. So, ang ginagawa nila, pag meron na lang reklamo, yun. Pero sabihin nila, ay, wala kaming facility, saka substandard, wala kaming facility. So, hindi kami makaano. So, kayo na ang bahala. So, ang nangyayari dito, nagsasariling sikap yung mga barangay. Right. Kaya yung mga barangay naman na nakakasuhan dahil minsan meron na silang case na ganyan. Tapos, So, sir, ano po ang magandang solusyon for this? There are so many, at the same time, marami din pong mga non-profit organizations that help out. Philippine Animal Welfare Society is one of them. Pwede po bang instead of, kung may makita tayong stray animal, ibigay na lang dun sa mga NGOs? Will they live a better life that way? ideally, ganun inisip natin. Pero siyempre, yung POS, Animal Kingdom, siyempre mga foundation yan, they have these bylaws na hanggang dito lang ang pwede mong alagaan. Dahil ito lang ang pondo mo. Di ba? So, hindi ito yung kuha ka ng kuha. Kasi mag-backfire, makasuhan din sila. Di ba? So, at sa dami ng problema, hindi kaya ng mga NGOs, even yung mga rescuers, yung mga shelters, na nagtatrying hard na volunteer nakunin, nga lang sila lahat, no? So, ang nangyayari, parang ganito yan Para bang kinukuha mo yung mga animals from yung kaldero ng kumukulong tubig, ililipat mo lang sa kawari ng kumukulong mantika. Ganon. Pero, ganon ang nangyayari yung solusyon. So, umiikot lang, napaka-overwhelming, kaya kinakailangan yun ng pagtuunan ng pansin ng gobyerno, magkaroon siya ng political will. Sino-sino po ba itong mga ahensyang to na dapat umaaksyon? Ang lead agency kasi yan yung Bureau of Animal Industry. So sila po dapat yung nag-i-institute ng enough impounding centers. Yung kasing nangyayari ito, kaya nga sabi nga, lack of political will. Even yung DILG, nagkakaroon sila ng memorandum na ordering all the LGUs na mandated na magparaba i-register. I-register ng pounds. Pero hindi sumusunod. So still, ito pa rin, 99% ng mga pounds ay non-BI registered. In fact, 20 lang yan. Sa buong Pilipinas, 20 lang yan. 6 lang sa Metro Manila. So, ang point dito, hindi rin madiktahan ng DILG, Secretary, last simulat ang ating huling DILG Secretary. Pero hanggang ngayon, hindi na dadagdagan. In fact, may nawawala pa nga. Nawawala? Ng mga registration. Sabihin, hindi nakaka-renew. So, kaya yung 16 last year, naging 20 lang. Pero dahil may mga municipality lang na parang nag-comply dahil madadali. Pero sa Metro Manila, halos sila rin. Actually, may nawala sa Metro Manila, nagdagan sa Metro Manila. Pero ang point dito, dahil nasita rin sila. Minsan nasisita. Pero ang point dito, itong mga pounds na to, hindi nila maponduhan. Kasi doon pa lang sa tao, problema na ang pondo. So, sabihin, yung dapat yung city vet, yung municipal agriculture office, sila yung magpukpok sa mga councilors nila sa sanggunian para mag-budget ng facility para may accommodate. So mga councilors, sila kasi yung gumagawa ng mga batas diyan para magkaroon ng pondo, mapondohan. So nangyayari, nagrereklamo to sa city vet or si municipal agriculturist na wala siyang pondo. Kasi kulang pa yung pondo doon sa human. Tsaka nagkaroon pa ng COVID. So ngayon, overwhelming na yung problema, kailangan ng malaking pondo. So laging kulang. How can we make a difference, Sir Norman, as regular citizens who are concerned about ourselves, Yes. animal lovers? Kasi biro mo, ang dami-dami pang mga puppy mills ngayon. Benta sila ng benta ng mga yung mga puppies, actually, di ba? Kahit sa side of the street.
'Diba? So, hindi na nga natutugunan yung problema, pinapadami pa natin, Correct. pinapalaki pa natin lalo yung problema. And medyo may tabu rin po pagdating sa pounds. So, hindi may isip ng mga tao na pwede pala sila mag-adopt. Correct. From the Diba? Pwede rin po yun, 'di ba? It's Oh, not pwede, just in- ideally, pwede naman sila mag-adapt sa pounds. Kaso, yung mga... We're not sure yung mga about how nag-a-adapt, healthy they yung mga are. nag-a-adapt kasi, yung mga, siyempre namimili rin sila, no? Siyempre, Yes. usually, ang i-adapt nila yung mga galing sa POS. Di ba? Kasi ito yung mga medyo naayos, no? Pero siyempre, yung mga nanggagaling sa pound, ayaw nila yan. Kasi at the most, anti-rabies lang yan. Tsaka, what if kung may distemper yan? What if kung positive sa ano yan, di ba? So, kaya ayaw nila mag-adapt. Siguro, mas gusto nila bumili sa pet shops kasi baka, kasi may veterinarian Parang din dating na maayos yan. pero ang point dito is, actually, yung mga puppy mills, maliliit lang na ano yan, kumpara doon sa dami ng problema ng mga nabubuntis. Yeah. Pero meron Na po mga mga aso, no? libreng paggapon, Sabi ko nga, neuter. ganito yan. Sabi ko nga, ganito. Ideally, yun, kapon is the solution, sabihin mo. Okay? Pero ang point dito is, sa 10 aso na stray, isa lang ang makapun mo dahil yun lang ang budget. No? So yung siyam, sabi nga ng isa dyan, magiging 3 or 6 ang ng mga anak. So sabihin, yung siyam naging 27. So paano mo hahabulin yan? Na yung nakapon mo ng isang stray, no? Yung hindi mo nakapon na during that period of time, yung ratio lang, 1 out of 10 ang nakakapon. So yung siyam nagiging 27. So sabihin, ang hirap makahabol at ang gobyerno walang pondo para sa kapon. Kasi sa totoo lang, wala sa Anti-Rabies Act yung spay and neuter talaga eh. Kundi anti-rabies lang. At anti-rabies, hindi pa nila masustain, di ba? So, at hindi nga nila mapakain din ng maayos yung mga ini-impound nila. So, Sir Norman, ano na lang po yung parang pwede nating actionable na solution? Ang ano kasi dito, nag-submit kami sa isang senator nitong itong 19th Congress, nung isang system na macroeconomic and intersectoral. Kasi, sa tingin namin, hindi kaya ng gobyernong i-handle yung problema with their lack of political will. Right. Hindi lang naman sa animal welfare, di ba? Yes. Kahit saan. Ang sinasabi dito, magkaroon tayo ng macroeconomic and intersectoral na solution na pinomote namin, sinabit namin sa senator, kaya lang wala na siya ngayon, so ibibigay namin sa iba. Okay? So ito, nasubukan ko na ito during the past 4 years. Sinabit ko ito sa mga LGUs, mga 46 na sila, and most of them embraces the idea kasi hindi sila kinakailangan maintain ng pounds, actually, totoo lang. Para So, ang mangyayari dyan, magkakaroon ng mga community pet parks, i-disperse na. Kasi doon lang sa community, kasi ang mag-aalaga ng community, kaya nga, we will empower the community. Para ito yung no impounding citation system of empowering the community to make responsible pet owners out of their neighbors to eliminate the need for euthanasia in the pounds. Kasi wala nang impounding eh. So pag wala na impounding, wala nang euthanasia. Correct. So hindi natin sabihin, no to euthanasia. O sige, 1,000 na kayo, paano natin papakainin yan? Paano po yung mga palaboy-laboy? Kaya nga itong community empower natin para 90% ng mga strays kasi merong may-ari. No? So yan, itong pagtatlong kapitbahay mo, sinabi Mare, aso mo yan. I-register namin sa iyan. So isabihin, mapipilitan ngayon siyang So in other words, we make them accountable for the pets and they responsible. originally So had. ang mangyayari, magkakaroon tayo ng mga groups na tinatawag na Barangay Animal Welfare Empowerment Teams para silang barangay health workers of the animals. Sila yung mga enforcers na rin. I love that. So Yeah. for the next 4 weeks, i-organize sila, iti-train, tapos tutulungan itong mga pet owners. Anong problema? I-evaluate nila kung ilan ang So aso parang mo. i-deputize po natin yung mga Community. citizens. Hindi na si barangay. Kasi That si barangay, sounds good. Yeah. si barangay kasi takot mabuwasan ng boto. So kaya isa pa yan na lack of, masakit magsalita, di ba? Pero po. kinakailangan magising That's the tayo. reality. Kinakailangan magising Yan ang tayo. totoo No? How can we help you, Sir Norman? Meron bang kailangan nyo ba Sir ng Norman. signatures? Ano ba? Kakalampagin natin itong Nakikinig senador pa na to. naman. Dito, di ba, Mama P, pag Actually, we nagre-reklamo have kami. submitted this to a senator from the 19th Congress na medyo pa-retire, no? Pa-alis, no? So ngayon, we will resubmit it to another senator. Even din sa House of Representatives, ito,
hindi lang yan na asikaso at naisip ko naman, sige, okay lang, dahil Paris ka na. Pero ang gagawin natin dito is, we have to, like, meron kami tatap na mga congressmen na mga animal welfare, no? Like sa Cavite, meron dyan na talagang, marami na rin consciousness ng mga no? Yes. So tatap natin itong mga councilors, itong mga congressmen na feeling animal lovers na rin. So para sila yung tutulong dito na itong mga, magkaroon tayo ng mga pilot implementations selectively nationwide. At para itong mga, like, kung sa Quezon City, 42 yung barangays, siguro 3 muna, kasi may na-identify kami 3, no? Tapos sila ngayon magiging benchmark. Tama. Para ako, makikialam na ako sa 3. Sila yung pilot community. Tapos sila ngayon, siyempre yung mga, like, kung Rotary Club, etong Tao Gamma Phi, Alpha Kappa Rho, ay nag-co-manage ng isang pet park. So yung kanilang mga chapters, parang nakakaalam na rin. So sabihin, magiging benchmark. So kakalat ngayon yun. So sa buong Quezon City, habang ginagawa yung ordinance, and I will coordinate with the Sanggunian of Quezon City, halimbawa, example lang Quezon City, nasa Quezon City tayo. So, dahil nagsabit na rin ako noon kay Mayor, Mayor Joy, nagsabit na rin ako niyan during the time na nagko-COVID. So, ngayon, gagawin natin dito, we will formalize it again, no? Para selectively magkaroon tayo ng mga pilot implementations at suportahan ng mga politiko, suportahan ng mga business sector. Kasi lima ang sektor na ngayon. Dati government tsaka animal welfare groups nagpabangayan, di ba? Walang katapusan. Ngayon, meron tayong civic organizations na sektor, meron tayong business sector, ito yung mga Chamber of Commerce, at meron din tayong academe. So yan, magtutulungan ngayon yan. At ang barangay, facilitator na lang. Hindi na mag-impound ng pound, kundi sa anti-rabies na lang, sa facilitation na lang. Pero meron sa incentive, meron pa rin silang 20% ng proceeds, ng fines and fees. Yung barangay may 30% pa rin, no? For facilitation. Etong 50% na natitira, mapupunta doon sa team, like yung sa bawet, plus 30% doon sa enforcer. Like kung ikaw, si Lola, halimbawa, naging enforcer dahil siya senior citizen officer. Siya nag-chuchu. Pipicturean lang niya. Pipicturean lang niya. Parang no contact policy. Pipicturean lang niya yung nakagalang aso at alam niya kung kanino yan. Pa-forward na niya sa secretary. Si secretary ngayon, kung umaga yan sa hapon or the following day, issue ng susumon siya, issue ng notice of violation, actually yung sumun na yun, notice of violation for the pet owner to pay within 5 days, 500 pesos kasi nasa batas yun. So, wala tayong binabagong batas. Mas maganda nga po yun kasi accountable ang mga pet owners. Yes. At saka involved po Sa ang kanila- lahat. sa Kapwa, kanila naman neighbors nanggaling nila yung ang magdidisiplina sa kanila. At para rin sa They will police community their nila own yun, wrongs, di ba? di ba? Sa kalusugan ng community, sa safety ng community. Kaya Sir Norman, para po, imbitahan niyo po ang mga kada natin. Meron po ba tayong mga upcoming na seminars or events or signature drive? Ano po bang next step? Ang gagawin natin ito, ang pinaka-effective kasi rin dahil nasabit na namin ito sa 46. At gusto nga nila, in-invite ako, madagdagan pa. So, kita kailangan i-formalize natin ito ngayon. We will resubmit it to another senator, itong pagpasok ng 20th Congress, para siya ang gawin yung pet project niya. No? Paano po natin how do we get Arcadas involved, Sir Norman? Para use this platform to get them involved para mas marami po talaga ang mag-pressure sa kanila. Through to social get media po, natutuwa sir, ako dyan. and At least kayo tutulong sa ganyan. So kinakailangan talaga natin ma-push, mapukpok itong mga mambabatas natin. Yes. You have Kasi a kahit website? ibigay ko man sa senator na yon, syempre may committee yan. At Committee on Agriculture ang may hawak niyan. Pag wala pong Yes. public pressure, baka upuan lang nila yan forever. I'm sorry, we have to wrap this May mga up. social media accounts po ba? So, meron po akong account, Norman Marquez, no? We have formed the League of Animal Welfare Organizations of the Philippines nationwide. Hindi ito yung talagang mga established at mga popular, kundi ito yung mga nasa grassroots, no? Yes. So, ngayon, you can contact me through my Facebook, page. Norman Cordero Marquez. And then we will submit this. And pag nagkaroon ng parang privilege speech, we can attend.
we can Sige, attend the Sir committee Norman, let hearings us know. at pupukin natin sila and we will inform you para tulungan niyo Yes, kami sa please. You can spread the word. Kasi ito na lang pag-asa ng ating mga animals. Yes. Huwag tayong Totoo, umasa Sir sa Norman. government Thank you, lang. correct. At kailangan pupukinan natin itong mga mambabatas natin. Yes. So once again, mga kada, if you want to get involved, you can contact Sir Norman at his FB account, Norman Cordero Marquez. Ito po ba'y TikTok ninyo? Oo. Meron di ba akong TikTok dyan? May TikTok din po siya Nasa sa yung Norman. Sa Twitter. At Norman C. Marquez. Ayun. Maraming salamat po, Thank Sir you po. Norman. Thank you, Ay, salamat. It's so good that there's a person like you who is spearheading this and thinking about the welfare of our animals and thinking about the welfare of our people also. Yes, actually, yung grassroots, yung animals na yan, ang may alaga, yung grassroots talaga na Pilipino, no? Talagang, when you look at the animal, when you take care of the animals, you're taking care of the population, the Yes. people. Yes. 94% of the households in the Philippines, no? Totoo So, po kaya yan. mabigat na problema talaga ang pet ownership. Yes, So, kaya think twice mga kada kung kayo po ay mag-accept ng animal as a True. pet. Think twice, 3 times. Kaya nyo ba to? Matagal yung buhay ng isang hayop. Yes. Diba? Ang We have isang to be aso, mga 14 to 15 years. Correct. Ang pusa ba? Ganon din naman sila, sometimes even more diba? Depends. minsan Kaya- yung Aspen, sila yung mas mahabang buhay. Yes. The more yung breed, mas Napaka-sturdy short, nila no? Pero Mga siyempre, kada, yes. dumadami talaga sila na hindi na kaya talaga ng mga pet. No matter how yung motivated sila, talagang... Opo. Tsaka, ang daming nagkalat, talagang napaka-tempting na kunin nila. So No? tempting, totoo po. Mga kada, tandaan po natin to, ang impounding facilities ay itinatag hindi para manghuli lang ng mga pag-alagalang aso at pusa sa daan. Sila po ay nandyan para magsilbi pasamantalang tahanan ng mga nakakuha nilang hayop para sila po ay maproteksyonan at maalagaan. Kaya hindi dapat maging huling hantungan ang city pound ng mga kaawa-awang aso at pusa na ang gusto lang naman ay magkaroon ng chance na mabuhay ng ligtas at masaya at may pagmamahal. Correct. Kaya mga They kada, let's deserve. get involved with this. Napakaganda po ng mga planong inilatag ni Sir Sir Norman. Norman. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.